Guys, magandang gabing muli. Narito ako ngayon upang magbigay sa inyo ng tip na dito sa mga trabaho dito sa South Korea. Pag kayo po ay nagbabalak na pumunta dito ng South Korea, bibigyan ko na po kayo ng tip kung ano po yung mga kailangan nating dalahin upang kahit papano pagdating dito sa Korea ay hindi tayo mahirapan. So, kasi ngayon, kumbaga, kaya ako magbibigay ng tip kung sino man po yung nagpaplano na pumunta dito. Kasi na-experience ko na po eh. Kumbaga, hindi ko na kumpleto lahat yung kailangan ko na halimbawa gamit sa mga kailangan mo dito sa bahay tulad ng sabon panlaba kasi nakaplano naman kaya lang nakalimutan. So, siyempre, unahin natin yung mga personal nating gamit tulad ng toothpaste, toothbrush, shampoo. Mag-ano na lang tayo shampoo kasi ah, para kahit pa paano makatipid tayo, hindi naman yun dagdag or susubra sa timbang kasi ano naman yun, magagaan lang. Tulad din ng yung sa pagluluto, siyempre sa una, mga tayo dito, mahirapan na mag-provide kasi tulad niyan, wala naman tindahan ng mga katulad dito na dyan sa Pilipinas. So, magdala na rin tayo halimbawa ng kung kayo ay gumagamit ng betchin, magic sarap, or sinigang, ganon. Tapos yung Knorr cubes, ganon lang. Sa akin lang naman, tip lamang yun. Pero kung sa akin lang, hindi ko naman kailangan na maglagay pa ng magic sarap o anumang mga seasonings na dapat nating gamitin sa pagluluto. So, mapunta naman tayo sa trabaho. So, ngayon, kasi pag ganitong paparating ang taglamig, so kailangan naka-ready tayo sa mga jacket natin, kailangan mga kapal, lalo na sa pantrabaho. Magdala tayo ng mga pajama natin kung sakaling halimbawang yung kasing gagamitin natin sa trabaho natin kasi bilang dito sa South Korea ay fisherman yung in-applyan. So, talagang sa dagat ang trabaho nyo kasi yun po yung binigay sa ating job order nitong ng South Korea sa Sablayan, Occidental Mindoro. Ito po palang tip na to ay para po sa mga taga Sablayan kasi taga Sablayan lang po yung pwedeng mag-apply dito. So ngayon, ang kailangan po natin sa site ay meron tayong jacket na makapal. So, ayan, pajama. Magdala tayo ng kahit ilang piraso siguro, kahit mga tatlo, pwede naman nating pagsuot yun, pagsuot yun, tapos palit na naman isa kinabukasan. Tapos pag naipon lang, at alanganin yung pwede naman tayo maglaba, tas suotin na lang natin ulit yung kasi hindi naman tayo gaanong papawisan pag malamig. So, sa mga naman, yung ibang PPE, parang personal protective equipment natin. So, hindi naman ito sa dagat kasi bibigyan tayo ng boots na nakabota tayo. Meron tayong parang jumper siya na ginagamit. Kaputi siya para hindi tayo mabasa, may protection. Tapos meron rin tayong dito sa yung sleeve lang na ikinakabit. Tapos kumpleto naman tayo sa ating may hand gloves naman, tapos may rubber gloves din, tapos may plastic gloves din na ibibigay sa atin, kumbaga para hindi laging babad sa basa ang ating kamay. So tip ko na lang din kung magdadala kayo ng mga medyas, kailan yung mahaba ang kasi para protection talaga sa lamig. So sa akin kasi, kaya ako nagbigay ng tip. Kumbaga na-experience ko, pero at least nakakapag-adjust ako. Kumbaga hindi ko na-ready mga pangangailangan ko. So ito sa akin, advice ko na lang sa mga nagbabalak at magpaplano dito sa Wando, South Korea. Kasi sa panahon ito ngayon, dahil malamig na talaga. So ngayon, uh, basta yun lang yung mga unang tip ko. So ako kasi nag-adjust pa lang, ilang araw pa lang nagtatrabaho sa sa laot. So hindi naman siya talaga sobrang layo. Kumbaga mga 1.5 kilometers, 1 kilometers lang parang dito sa may pinaka-pier kasi sila dito. So yun lang mga kakoryanong mangyan. So abangan nyo na lang po ulit yung aking update at patuloy pa ako magbibigay ng mga tip sa mga nagpaplano at nagbabalak na pumunta dito sa Wando, South Korea.
So, nag-a-adjust pa ako sa ngayon kasi hindi naman ako makapag-video pa sa site or sa laot dahil siyempre nakikiramdam pa ako sa kuha ng bus ko. So ngayon open naman kasi iba-ibang lahi ng mga kasama. May Russian, Sri Lanka, tapos may mga employee din silang mga Samonim, yung mga matatanda ng mga Koreana, tapos yung sadyang nim namin. So, yun lang guys. At muli nyo pong abangan yung mga tip ko po na ibibigay nyo na ibibigay ko po na para kung sakali mang mapunta kayo dito ay hindi kayo gaano mahirapan na sa ngayon ay sa katulad ko kasi na-experience ko na yung mga ganong bagay. Ayaw ko naman na maranasan pa ng iba. So, abangan nyo lang po at patuloy po akong magbibigay ng mga advice po sa inyo. Yun lang po at maraming pong salamat.